Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya yawitan at papurian magpakailanman. Purihin siya yawitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ko namuhay bilang masugid na kaanib ng Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito ay wasakin. Naging mas masugid ako sa reliyong ito kaysa sa maraming Hudyong kasing gulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang inihayag niya sa akin ang kanyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hentil. Hindi ako sumangguni kanino man. Hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol sa una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming magkasama. Wala akong nakitang pastol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at Cilicia. Hindi ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan na lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napansin. Lumaki ako roon at sa iyo'y di nalilihim. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at mamumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman niya ako. Ngunit sumagot si Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nagipagdiwang ng banal na misa via social media platform. Saan po man kayo naroon, lupalop ng daigdig. Pinararating ko po sa inyo ang aking pagbati ng magandang umaga. Ito pong ating ebanghelyo mga kapatid na narinig ay popular sa atin. Sa katunayan ng ibang mga nagsisimba, ibang mga palasimba, nagsisimula pa lang po ang ebanghelyo ay sasabihin na sa sarili, alam ko na yan, narinig ko na yan maraming beses ang kwento patungkol kay Maria at Marta.
At kalimitan po na ating pagkakaintindi ng Ebanghelyong ito ay dahil sa sinabi ni Jesus na pinili ni Maria ang lalong mas mabuti, ang kalimitan na sumasagi po sa ating isipan na ito'y mahalaga ang papel ng mga taong parating nakikinig sa Panginoon. At kalimitan sinasabi ng mga marami sa atin, at marami na rin pong nagsabi sa akin ng mga nakausap kong laiko na ito'y kumakatawan si Maria ay kumakatawan sa mga pari at relihiyoso na ayan, parating nakikinig sa Panginoon, parating nagdarasal, nagninilay. Kaya mas mahalaga daw ang aming papel, mas mabuti raw po ang aming papel kaysa mga laiko. Ang ganito pong pananaw at pagkaintindi po sa Ebanghelyo, mga kapatid, ay parang kulang. At hindi lamang parang, kulang po talaga. At minsan ay ito'y makapagbibigay sa atin ng kagulumihanan. Ano po? Meron po ako nabasang interpretation at reflection nito na para sa akin ay maganda, mabuti, at pantay, patas na pananaw. Na sinasabi po na si Maria at si Marta ay kumakatawan po ng dalawang pangunahing tungkulin nating mga alagad ng Diyos. Ayan. So hindi po natin pinag-uusapan dito na ang relihiyoso, pari, laiko man, kundi ating lahat po. Hindi po sa relihiyoso lang, sa pari lang, kundi kumakatawan po sa dalawang aspeto ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ano yon? Una, ayon sa sinabi ni Jesus, ang mas mahalaga ay ang pinili ni Maria ang makinig sa salita ng Diyos. Ito yung una. Mas mahalaga kaysa pagkilos na kinakatawan ni Marta. Bakit mas mahalaga? Una, sa pakikinig sa salita ng Diyos, mga kapatid, dito po natin maintindihan at maririnig kung saang uri ng buhay tayo tinatawag. Bukasyon. Paano napagtanto ng mga pari, mga relihiyoso, mga madre, na sila'y tinatawag? O kayong mga laiko, paano po niya pagtanto na hindi kayo tinatawag sa buhay pagpapari o relihiyoso? Siyempre, lahat po tayo ay makikinig. Magsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Di po ba? Sinasabi ni Mateo, ang bawat nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga dagok ng buhay, hindi ito nagiba, nanatiling nakatayo sapagkat ito, ang pundasyon nito ay bato. Kaya doon tayo magsisimula sa pakikinig. Lahat po tayo. At pagka pakinig natin, doon natin maririnig, mapagtatanto kung saang bukasyon tayo tinatawag. Laiko man, pari man, reliyoso man, ayan. Masasabi natin sa ating sarili po na dito ako tinatawag ng Diyos ayon sa aking pakikinig sa Kanyang salita. At pagkapili po natin ng ating mga sarili-sariling bukasyon, ganun pa rin po. Kumilos tayo, tumugon. Papel ni Marta. Ano po? Nakinig, napagtanto, na siguro natin na ito yung bukasyon na tinatawag
kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Kaya kikilos. Ayan, ang mga tinawag, maging pari, maging madre, maging reliyoso, kumilos. Ang tinawag maging laiko, manatiling laiko, ay kumilos. Ayan. So nandito na tayo sa ating mga sarili-sariling bukasyon. At sa ating pong mga sarili-sariling bukasyon, ay hindi po tayo humihinto. Lahat po tayo. Hindi lamang po kami mga pari, hindi lamang po mga reliyoso, mga madre, ang makikinig sa salita ng Diyos at magpapatuloy makinig sa salita ng Diyos. Ito yung mas mahalagang aspeto ng ating buhay. Muli, lahat po tayo makikinig sa salita ng Diyos parati. Sapagkat sa ating mga sarili-sariling bukasyon, dito rin po natin mapagtatanto. Dito natin po malalaman ang kalooban sa atin ng Diyos. Dito po tayo huhugot ng karunungan, direksyon at inspirasyon upang gawin ang mga partikular na responsibilidad sa ating mga sarili-sariling bukasyon. Sa pakikinig. At pagkapakinig natin, hindi lamang gamit ang tenga, gamit ang ating mga puso, ay kikilos muli, isasagawa uli ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Kristo nung nakaraang ebanghelyo na narinig natin, mga nakaraang ilang linggong nakalilipas, sabi habang si Jesus ay nangangaral, dumating po ang kanyang nanay at ang kanyang mga relatives, kamag-anak. Hinahanap po kayo ng iyong nanay at kamag-anak. At anong sabi ng Panginoon? Sino ang aking ina at mga kapatid? Ang sino mang nakikinig at gumagawa ng kalooban ng Diyos ay siya kong nanay at kapatid. Kaya hindi lang po relihiyoso, pare, madre ang nakikinig. Araw-araw po na ginawa ng ating buhay, doon po tayo magsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos at isasagawa ito kung sa anumang bukasyon tayo naroon. Laikong-laiko ka man, sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon po rin po natin makikita, ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin na aking kinakailangan gampanan kong tungkulin. Kaya doon magiging mas mabuting ama kung ikay ama, doon ka mas magiging mabuti na ama, responsable, patuloy na nagmamahal, naglilingkod sa kanyang pamilya, at ganun din ang ina. Mapag-alaga sa mga anak, mapagkakatiwalaan, mga siwa sa bahay, at doon kukuha ng inspirasyon, doon kukuha ng lakas. At higit sa lahat, babalik tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Laiko man o reliyoso man o pari, sa ating pang-araw-araw na buhay, napakamahalaga muli ang papel ni Maria. Napakaganda po kung sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Halimbawa ngayon sinimulan natin, makinig muli sa salita ng Diyos sa banal na misa. At dito tayo kukuha ng lakas para ngayong maghapon, lakas at tibay ng dibdib, na kahit anumang pagsubok at gaano mang kabigat ang ating mga gagampanang papel ngayon sa ating mga sarili-sariling bukasyon, ay makakaya natin sapagkat tayo nakinig sa salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng inspirasyon at nagkaroon tayo muli ng direksyon, kaya masasabi natin, ang aking sinimulang gawain ay aking pagpapatuloy sapagkat ako'y nakarinig sa salita ng Diyos. Kaya pagkatapos magsimba, hahayo tayo, pupunta sa ating mga pang-araw-araw na gawain, laiko man, reliyoso man o pare, masaya nagagampanan ang mga tungkulin at ang papel ni Marta ay gagawin, ang kumilos, isagawa ang lahat ng inspirasyon at direksyon na nakamtan, narinig, napakinggan
sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, pagkatapos ng misa at tayo pinahayo, taglayin natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, gawin nating inspirasyon at bukal ng ating lakas. Pagkatapos ng maghapon, mga kapatid, napakaganda. Bumalik tayo sa paanan ni Kristo, magpasalamat, magdasal, magnilay, o kaya magbasa ng Biblia bilang pasasalamat sa buong maghapon na kanyang gabay, na kanyang binigay na lakas sa atin at nagampanan natin ang ating mga tungkulin. Ganito po ang ating buhay. Ganito po ang ating papel na ginagawa sa buhay. Laiko man, reliyoso man o pari man, lahat tayo pipili muna ng mahalagang papel, ang makinig, at pagkatapos makinig sa salita ng Diyos, ay iingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, katulad ni Maria, at gagawing inspirasyon at lakas ng ating katawan at isipan, gagawin ang kalooban ng Diyos. Papel ni Marta, gagampanan. Kaya parati yan, pakikinig at pagkilos. Anumang buhay at bukasyon tayo meron, kinakailangan hindi mawawala ang pakikinig at pagkilos. Kung puro lamang ito pakikinig, magiging panatiko lamang po tayo. Pero kung puro lamang po ito pagkilos, magiging para lang tayo maging aktivista lamang po tayo. Kaya pagkakatoliko at Kristiyano, dapat andoon ang dalawang tungkulin, ang makinig at isagawa ang kalooban ng Diyos. Tumayo po tayo. Mga kapatid, tulad ng pag-aalaman, ng napag-alaman ni na Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Sa bawat panalangin tayo po'y tutugon. Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ama naming Diyos, ipidadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Hinihiling namin ito sa mamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ni natanggapin
ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, tayo'y nananalig ng mamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa mamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Halalahanin mo rin ang mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbahagi na tayo ngayon ng kapayapaan ni Jesus Nazareno. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pario ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig
ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuri ialay. Ngunit ako ikaw habang nahihimlay, pagkat ang turo mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finansupis. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait-inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming panagkikinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na ang iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin
aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.